Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin yung reaksyon ng mga pro-BBM vloggers. Itong panawagan ng Iglesia ni Cristo na mag-conduct sila ng malawakang rally against sa impeachment ni VP Sara. Nako, nakarating po sa kampo ng Iglesia ni Cristo yung mga pro-BBM vloggers na sabi, wag na daw mag-rally. Sa loob ng bahay na lang sila mag-rally. Nag-react ang Iglesia ni Cristo. Nag-react si Congressman Marcoleta. So, pakinggan natin ang topic nito. Kaya nung kami ni Nelson Cook, sabi namin kung, di ba, ang ating binabanggit nga, Nelson, na para nananawagan, para sa pagkakaisa ng ating bayan, para magkasundo-sundo, magrarally. Abay, nung ibang grupo ko, parang minasama pa. Ba't pa niya kayo magrarally? Tumigil na lang kayo, di na lang kayo sa loob ng bayan. Masama pang sabihin namin sa taong bayan na, uy, masyado nyo na kaming ginigipit, mamamayang Pilipino rin kami. Di ba? Anong... Sino nagsabi na sa bahay na lang tayo? Meron ibang mga, alam niyo naman, mga vloggers kong na panig doon sa kabilang panig, na para bagang ayaw nilang makita na may mga taong tumitindig para po magkasundo ang ating bayan, hindi nila maipasok sa puso nila yung ganung bagay. Sa bahay na lang kayo, sabi niya. Sabi huwag na kayo mag-rally, sa bahay na lang kayo. Takot na takot yung mga yan. Ganun ba yung takot? Ganun lang. Takot na takot. Hindi, yung mga vloggers, hindi. Yung kampo na matatamaan. Kasi mga vloggers, ano lang yan eh. Galamay lang yan ng kampo eh. Sino yung mga takot na takot sa rally ng iglesia, be? Kung totohanan, yung sabi ng Pangulo, na wag nang ituloy ang rally dahil nakakapwerhisyo lang, hindi nakakatulong, ni isang buhay ng mamamayang pamilyang Pilipino hindi makatulong. Kung totohanan yun, kung totohanan yung manifesto of support ng mga kongresista na binigay nila sa Pangulo, dapat wag silang matakot sa rally ng iglesia. Dahil ang rally ng iglesia, suporta sa opinion ng Pangulo na huwag ituloy ang impeachment trial o impeachment complaint dahil lalo lang mawatak-watak, madivide ang Pilipino. Very clear. So magpasalamat pa ang kabilang kampo, dapat magpasalamat pa ang mga pro-BBM vloggers na mag-rally ang Iglesia ni Cristo, di ba? Dahil pagkakaisa ang rally ng Iglesia ni Cristo bakit sila takot? Baka may ibang motibo. Baka hindi totoo yung opinion ng Pangulo. Baka hindi totoo yung manifesto of support ng mga kongresista. Baka drama lang ito. Takot na takot sila, sabi ni Congressman Marcoleta. Isipin mo, kanina pa natin binabanggit ito, Jeff. Oo. Babalik ako doon. Tandaan ninyo ang Pangulo ng Pilipinas nagpahayag sa pamagitan ng opinyon. Oo. Ako, basta nabibilog ang ulo. Oo. Lalong-lalong nakikinig sa mga Oo. walang kakwenta-kwentang pananalita lang. May uso daw ngayon salita ko, nambubudol. O yun! Huwag daw naman sana. Huwag naman tayo daw nabubudol. Kasi parang loloko, di ba? Sabi Yun nga yung katapat Yun na nga po. Baka itong magagandang pananalitang ito gagawing pagbubudol na naman ito. Huwag sana naman. Kasi naman hindi ba? Mag-ingat ka kanya sa mga matatang. Yung pambubudol. Yung mga salita, yung sinasabing manifesto of support, yung wag nang ituloy ang rally, baka yun na nga. Baka pambubudol na naman. Isla dila. Ganun sa Ayan, opo. Meron mo yan. Yan po yung sinasabi namin. Public accountability. Dapat ipaliwanag sa bayan kung saan napunta yung pondo. Nakita mo na. Yan pa lang, nanggigigil ka na Yun nga po. Pero ito yung nakakapanggigil. Paano? Ito hindi nyo na alam. Si dating senador at DOJ Secretary Laila De Lima, nung hindi pa siya senador, naging Justice Secretary siya Ay naman, hanggang 2015, di ba? Pero
2015 Okay. annual audit. COA. Oh. 91.8 million confidential fund ng DOJ walang disbursement vouchers. Nako. Ano ba yung nidilima yan? 2015 2015. annual audit. Oho. Annual audit report. Kowa na yan, Kong. COA. Oho. Madali, pupunta kayo sa COA. Pwede namin makita po yung 2015 ano po ng Department of Justice. Oho. Oh, 120 million unliquidated cash advance ng Grabe. confidential funds. Unliquidated pa to. Oho. Samantala yung iba, may pirma nga, may piatos nga lang sapagkat kinocover. Pero ito wala eh. Uno na resibo. Walang resibo, yun ang mas mabigat. Pero 120 million yung walang resibo, cash advance eh. Oho. Cash advance. Oh. Kaya nga, pinoint out ng COA na may problema kasi unliquidated cash advance. Ayun. 120 million. Yun naman confidential funds na walang disbursement vouchers, 91.8 million. O, Grabe. sasabihin mo dyan? Selective eh. Ano na nangangalap na pirma na naman? Ayun na po. Eh sana naman, chismis lang yun. Yung nangangalap ng pirma, kung totoo, yung chismis na kung may nakapirma na, yun ang wala Eh, pa. kung yung nangangalap ay totoo, Meron na. talagang wala itong deklarasyon ito, ipapil lang ito. So, mapipilitan kayo mag-rally yan ko. Mapipilitan akong mag-rally dito. Ay, saan ba kayo magrarally, Kong? Kasi- Reaction, DBBH, nagbabalik po. Reaction. So, grabe, mga pasabog ni Congressman Marcoleta, no? Unahin natin yung mga pro-BBM vloggers nakarating sa kampo ng iglesia. Hindi ko napanood, I don't know kung sinong mga vloggers yan yung nagsasabi na huwag nang ituloy ang rally. Sa loob ng bahay na lang kayo mag-rally. Okay? Marami ring mga lumalabas na haka-haka lang, allegation na mayroong pressure, mayroon daw negotiation na nangyayari ngayon na hanggat maaari hindi ituloy ang rally ng iglesia. Merong allegation na meron daw tao na kayang-kaya niyang bayaran ang iglesia ni Cristo para hindi matuloy ang rally. Mga allegation lang ito. So, tingnan natin. Matutuloy na ba ang rally? Ano sa tingin nyo? Kaya ba nilang pigilan kung totoo na may pumipigil? I-comment nyo ko, no? Kaya ba nilang tapalan ng salapi ang iglesia ni Cristo? Mga kapatid namin na iglesia ni Cristo, paki-comment ko, no? Nababayaran ba ang prinsipyo ng iglesia ni Cristo? Kasi, yan, mga aligasyon lang yan. Meron ngang isang DDS influencer, I think si Joey Bibre. Sabi niya, kailan ba ang rally? I hope ang iglesia ni Cristo ay hindi mag-give up o hindi bibigay. Ibig sabihin yung bahag ang bundot at dahil sa pressure, di na lang ituloy. Tingin ko never na ma-pressure nila ang iglesia ni Cristo kasi kailangan nilang itong mga politiko kailangan nilang iglesia ni Cristo. Malapit ng eleksyon 2025. Magkakandara pang mga politiko na yan, naluluhod, magmamakawa para i-endorse sila ng iglesia ni Cristo. At ito namang iglesia ni Cristo, naniniwala ako na namimili lang sila talaga ng kandidato na sa tingin nila, makakatulong sa taong bayan. Kaya matuloy bang rally? Kung akong tanongin nyo, yes na yes. Matutuloy. Kaya mga pro BBM Marcos vloggers, huwag na kayong matakot. Okay? Magpasalamat pa kayo na ang Iglesia ni Cristo mag-rally. Kasi sinusuportahan nila ang opinion ng Pangulong Marcos na huwag ituloy ang impeachment case dahil
nakaka-divide lang sa ating bansa at hindi ito nakakatulong sa mamamayang Pilipino.